residential area ng Palakulan, Barangay Wawa, yung encounter site. Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Plaza Miranda. Sa labas po ng Quiapo Church, dito po sa Maynila. Inaasahan pa rin natin dito ang pagbabalik ng imahen ng Poong Itim na Nazareno sa Quiapo Church. Lalo't napaaga at tila napabilis ang prosesyon. Pwedeng sa mga sandaling ito, mga kapuso, ay lumagpas na ko dito sa area ng Inner Quiapo area ang andas ng mahal na Poong Itim na Nazareno. At patuloy po nating minomonitor ang paggalaw nito at wala pa namang naiuulat sa kabutihang palad ng anumang untoward incidents hanggang sa mga oras na ito. Bumilis man ang usad ng traslasyon ngayong taon, tila mas tumindi ang girian ng mga pulis at mga debotong nais makalapit sa andas ng Itim na Nazareno. Narito ang report ni John Consulta. Pasado alas 4 ng umaga kanina nang mamataan namin si NCRPO Chief Brigadier General Debold Sinas na nagmamando sa formation ng mga uniform personnel na kasama sa parada at magbabantay sa perimeter. Ang mga pulis, pinagbawalang magdala ng cellphone para makafocus sa trabaho. Agaw pansin naman ang isang malaplatong antena na nakasakay sa isang pick-up ng NCRPO na isumunong sonic crowd dispersal equipment na ipinwesto sa unahan ng prosesyon. Maya-maya lang, bigla nang umusad ang maladagat na agos ng nakakordong pulis at mga ihos na sinusundan ng andas ng Itim na Nazareno na mas maagang ipinusisyon kumpara sa nakaraang mga taon. Mula sa aming vantage point, kita na sa labas ng mga humihilang ihos, nakapaligid ang 3 layer ng mga pulis na may bitbit pang asul na lubid para pigilan ang magtatangkang lumapit sa andas. Sa gitna ng napakabilis na usad ng andas, sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga deboto at mga nagbabantay ng mga pulis. Pilit na iniitsa ang ilang mga deboto para maka-over the backhood, pero di nagpatinag ang mga nakaposting mga pulis na nakipagbalyakan sa mga deboto. May mga makukulit, pilit pumapasok, pero sabi ko wag tayong papayag na hanggat maaari kung kakayanin natin at nakaya naman ng mga tao natin dito. Dagat ng kapulisan at ng mga deboto ang talagang pumaligid nga dito sa andas ng Itim na Nazareno at makikita natin na yung mga deboto na nahihirapan ng huminga na malapit sa andas, tumataas na naman ng kamay para sila ay lumabas at sila ay mapalitan ng mga bagong deboto na magtutulak sa andas. Ang debotong ito ayaw pa rin sumuko at mag-aabang lang daw ng tiyempo. Ano pakiramdam mo? Hindi, okay lang. Hindi makalapit. Okay ka lang dito? Okay ka lang? Okay ka lang? Mamaya mamaya. Ha? Mamaya makakalapit din kami. Hati naman ang opinyon ng ibang deboto na aming nakausap sa bagong setup na gumulat sa kanila. Ganda po ngayon ang laloy na andas. Okay lang kahit hindi nyo nakita? Okay lang po. Hinarangan nila lahat. Paano naman yung mga nagdedeboto? So hindi kayo sang-ayon sa sistema Hindi ako sang-ayon. Kasi ibigay nila, kasi isang beses, isang taon lang nangyayari to. Dapat ibigay nila. John Consulta, GMA News. Po ang inyong lingkod sa init ng ulo ng mga deboto ng Itim na Nazareno sa ilang naging pagbabago sa ruta ng traslasyon. Ang ilan sa kanila, hindi natinag sa inilatag na seguridad ng mga autoridad sa ruta ng andas. Mag-aalas 5 ng madaling araw nang makatawid ang andas sa Rojas Boulevard mula Quirino Grandstand at makarating sa kanto ng Finance Road at Padre Burgos Avenue. Pero hindi dumiretso pa Manila City Hall ang andas at sa kalip. Kumanan ito ng Finance Road at dumiretso pa Taft Avenue at Ayala Bridge. Pulis ang may hawak ng lubid. Bantay sarado nila ang harapan ng andas. Kaya't anumang subok ng mga deboto na makasampa sa harapan, bigo sila at may mga nasaktan pa gaya ng lalaking ito. Saan po kayo nasasaktan? Sa mga
sapatos ng mga kapulisan. Combat shoes eh. Oh, pero kung sila ganyan, nakapaalang rin sila, kaya-kaya sila ng mga mamasan. Tama. Hindi rin maaaring makapasok ang mga deboto mula sa Santa Cruz at Binondo dahil 4 na container van ang inihambalang sa kanto. Hindi ito nagustuhan ng mga deboto. Binalya nila ang barikada habang ang plastic barrier na ito pinagtulungan nilang buhatin saka. Gusto sumapam ka eh. Gusto eh. Ito, tutuwa sila. Gusto na agad yung lubid eh. Anong balak nyo ngayon? Eh, gusto ko wala na yan. Tutulak nyo ito? Oo. Eh, isa kung wala na pulis na pinitutulak yan. Kaso lang, sabi ni pulis, bawal daw. Paano maging bawal eh, pisa ng Quiapo. Ang ilan sa likod na ng andas nagsampakan pero hindi rin naging ganoon kadali. Bandang huli, nag-alisa na rin ang mga deboto rito at tumulak ng Ayala Bridge kung saan nila sinalubong ang andas. Mga kapuso, kasama po ang puwersa ng Philippine Coast Guard. Iniikutan po natin ngayon itong ilalim ng Ayala Bridge kung saan inaasahang daraan ilang minuto mula ngayon ang andas ng mahal na pong itim na Nazareno. Ang instruction po, mga kapuso, sa Philippine Coast Guard, sa PNP Maritime Group, sa Naval Special Operations Group at sa Philippine Red Cross, alalayan yung mga deboto. Kung nyo makikita, naka-standby po sila. Inaantabayanan nilang makalagpas at makatawid sa tulay na yan ng Ayala. Puwersa ng Coast Guard, Navy, PNP, MMDA at Red Cross ang nagbabantay sa ilalim ng mga tulay na daraanan ng andas. Baka kasi may tumalon o aksidenteng malaglag sa kapal ng tao. Ito po ay parte ng ating safety and security measures po dito sa Pasig River, sir. Naging problema ng mga otoridad dito. Barbed wire! Ingatan yung barbed wire! Kahit anong saway, dead ba mga deboto sa pananaway ng mga otoridad? May sumasampa sa steel railings kahit pabalot na ng barbed wire. May umaakyat sa tulay lalo nang makita nilang parating na ang andas. 7:30 ng umaga, mga kapuso, dumaraan na po ang andas ng mahal na pong itim na Nazareno. Sa ibabaw ng Ayala Bridge, kung inyo makikita, umuusad po ng may kabilisan ang andas ng mahal na poon. Ang nagiging problema ngayon, mga kapuso, yung mga deboto, yung mga kababayan nating nagpupumilit na sumiksik dyan sa railing na yan. Bawal po at kahit anong klaseng saway ng Philippine Coast Guard, ng PNP, nananatili po sila dyan. Napaka-peligroso po at baka sila'y mahulog dito sa Pasig River. Pati yung steel railings na binalutan ng barbed wire, mga kapuso, kung inyo makikita ngayon, sumasampa po sila. At yun nga mga kagawad ng PNP at ng Coast Guard ay naroroon na rin sa taas. Tumutulong na ho sa pagsita. Hindi ho aalis ang patrol vessel dito ng Coast Guard, ng PNP at ng Naval Special Operations Group hanggat hindi pa nakakaraan ang andas ng mahal na poong itim na Nazareno. Nakamonitor din ang PNP chopper na ito sa ibabaw ng andas habang ito umuusad. Huling binantayan ng mga otoridad ang ilalim ng Palangka Bridge pasado alas 8 ng umaga. Dumaan ang andas dito. Dire-diretso't hindi nagkaproblema habang nakamasid ang mga debotong tanga ng iwinawagayway na puting tuwalya na halos malaglag na sa tulay dahil sa dami nila. Mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis. Pagputok ng araw, tumambad ang mga debotong bokya sa kanilang panata ngayong taon. Tulad ni Rene Martinez na dismayadong hindi nakasampa sa andas at naputol ang kanyang panata sa nakalipas na 20 taon. Hindi kami nakasalang kasi taon-taon nakakasalang kami. Parang sinarili ng mga pulis eh. Wala makalapit sila lang. Pero ang ilan hindi lang pagkadismaya ang iniinda. Si Francis Auce inireklamong pananakit daw ng mga pulis. Natulak, nasiko at tinapakan pa daw siya ng mga naka-combat boots sa pulis na magtangkasang lumapit sa andas. Pag nasasangga mo sila, sir, lalaban sila sa'yo, sisikuhin ka pa rin. Makikipagmalakasan sila sa'yo. Yung mga combat shoes nila, sir, dapat talaga, sir, di naman sila naka-combat shoes dun eh. Ang isang ito naman, black eye ang natamo. Nasigo po, kanina po dun. Sino sumigot sa'yo? Mga pulis po. Paliwanag ng Manila Police District, ipinatupad lang nila ang napag-usapan at napagkasundo ang plano na approve din naman sa mga pinuno ng mga deboto at maging ng pamunuan ng simbahan ng Quiapo.
Pero handa raw silang mag-imbestiga sa mga sinasabing kalabisan sa hanay nila kung may magrereklamo. Ang ating mga kapulisan nandyan para protektahan yung ating mamamayan, ating mga deboto at hindi para manakit. No? Wala pong ganung direktiba. Ipinagtanggol din ng Manila Mayor Isko Moreno ang mga pulis at sinabing planado nilang ganitong mabilis, maaga at mahigpit na pagbabantay sa galaw ng prosesyon. Yung nasasaktan, with or without police, historically may nasasaktan. Dahil ang may kagagawan ay sila rin naman. Kung meron mang konting kakaiba, ay nagkaroon ng order and discipline. Ivan Mayrina, GMA News. Respetuhan na lang Kaya lang, deboto na panata na to ng tao. Hindi nila pwedeng harangan. Hindi nila pwedeng harangan. Galit ang ilang deboto sa bagong sistemang ipinatupad sa traslasyon. Ang ilang kalsada kasi na bahagi ng ruta, hinarangan kagabi pa lang. Bukod sa mga container van, mayroon ding inilagay na concrete barriers para hindi basta-basta maitaob o maiusog. Mahigpit din ang mga pulis na nagbabantay. Kaya hindi nakadaan ang ilang grupo ng mga deboto na papunta raw sana sa Quirino Grandstand para dumalo sa misa at sumama sa prosesyon. Bakit ganyan? Yung misa ang inaabangan namin. Kasi talagang lehitimong grandstand dyan, yan dinadala mula nung dinala sa senior dyan Di ba dati sa Quiapo lang yan? O ilang taon na ba siyang dinala dyan? Lahat kami sumusunod dyan kasi deboto kami. Sa 20 taon na niyang pagsali sa traslasyon, ngayon lang daw ito nangyari. Kaya labis ang kanilang pagkadismaya. Dapat na una pa lang naglagay sila ng signboard doon na pag gantong alas 2, alas 3, hindi na pwede pumasok dito. Dapat ganun yung ginawa nila. Para kami, alam namin yung gagawin namin. Ganyan din sina Arturo na mahigit 30 taon ang namamanata. Mas mahirap ma'am, kaya kagaya niyan, hinaharangan kami. Di ba? Dati doon lang. Mas maganda sa Andas, sa mayroong pamuntang Grand sa diretso ng Manila Hotel. Mas maganda rin dumaan. Ngayon naman dito, ang sikip. Ano ginawa nila sa amin? Agay, ang daming harang. Hindi na rin sila nakadalo sa misa ng kardinal. Pero sana, kung ganito rin pahirapan ng mamamasan, doon na lang sana sa Quiapo, mas maganda pa. Dahil walang nagawa ang mga deboto, hinintay na lang nilang dumaan ang andas sa P. Burgos. Para matanaw ang andas, sumampa ang ilan sa kanila sa mga concrete barrier. Pero nang dumating na ang mga pulis na siyang nasa unahan ng posisyon, pinababa sila. Bumaba na kayo. Bibilangan namin kayo 10, di kayo bumaba. Oversight namin kayo baba dyan. Una! Dalawa! Tatlo! Huwag yung pilitin, mga kasama, iwasan natin yung masaktan. May ilang sumubok na sumama sa hanay, pero hindi sila nakalusot sa human barricade na ginawa ng mga pulis sa gilid ng prosesyon. Walang nagawa ang mga hindi nakasama sa prosesyon, kundi tanawin na lang mula sa malayo ang puon. Darlene Kai, GMA News. Tradisyon tuwing traslasyon ang dungaw o ang pagdaan ng imahe ng Jesus Nazareno sa San Sebastian Church kung saan masisilayan ang imahe ng Inang Birheng Maria. May live report si Mariz Umali. Mariz. Emil, naging mataimtim at makasaysayan ang tradisyonal nga na pagdungaw ng mahal na Birheng de la Carmen sa mahal na poong itim na Nazareno na ginanap kani-kanina lamang dito sa San Sebastian Church. Hindi nga magkamayaw sa saya ang mga debotong nag-aabang dito sa Plaza del Carmen ang dumating na ang mahal na itim na poong Nazareno sa Basilica Menora de San Sebastian kung saan ginanap ang pagdungaw sa kanya ng mahal na Birheng del Carmen de San Sebastian. Makasaysayan po ang nasaksihan nating dungaw ngayong taon. Una, sobrang aga ng dungaw ngayong taon. Kung dati mga pasado alas 10 na ng gabi, nakakarating ang mahal na poong Nazareno rito sa San Sebastian Church. Ngayon, maliwanag pa ang langit, dumating na. Pasado alas 4 ng hapon, natatanaw na ang mahal na itim na Nazareno sa Hidalgo Street. May malaking espasyo ding inilaan dito sa may Plaza del Carmen. Sa tulong ng ihos ng Nazareno, gumawa ng human barricade dito sa may harapan ng balkonahe kung saan dudungaw ang mahal na Birheng Maria. Ito ay para maisakatuparan nga ang plano na mailapit sa kauna-unahang pagkakataon ang mahal na itim na Nazareno sa mahal na Birheng Maria. Hindi pa po ito nangyayari kahit minsan mula nang maibalik ang dungaw sa traslasyon noong 2014. Hanggang doon lang kasi sa may kanto ng Hidalgo ang mahal na Nazareno at nagmimistulang tanaw na lang ang nangyayari.
Pero ngayon, talagang nakadungaw ang mahal na ina sa Poong Nazareno. Pero nagkaroon pa ng kaguluhan bago nito dahil karaniwan ay lumiliko agad sa Bilibid Viejo yung mahal na itim na Nazareno pagkatapos nitong tumigil para sa dungaw. Pero ngayon, inabante pa siya malapit sa balkonahe. At yung lubid nga, isa sa mga lubid ay dinala na doon sa may Bilibid Viejo habang yung isa naman ay malapit dito sa balkonahe. Kaya medyo nagkaroon ng kaguluhan. Dahil doon, 3 pa yung nakita nating nahimatay. Hindi natin masiguro pa sa ngayon kung nadagdagan pa yung bilang na yon. Pero agad naman silang dinala sa stretcher at nilapatan ng paunang lunas. Dahil meron ding mga first aid station dito sa palibot ng Plaza del Carmen. Samantala, Emil, sa pagdating sa may simbahan ng Poong Nazareno, pansamantala itong huminto. Siya naman pagdungaw ng mahal na Birheng del Carmen de San Sebastian bilang simbolo raw ng religious courtesy. Mahalaga to historically na magtagpo ang 2 oldest images sa Quiapo na nagmula sa Agustinian Recollects galing Mexico. Sa spiritual na aspeto naman, mahalaga yung paglalapit ng 2 imahen dahil ang mahal na ina at anak na si Jesus ay talagang alam naman natin na very close sa isa't isa at indikasyon din yung paglalapit nila na si Jesus ay personification ng pagmamahal ng Diyos Ama at ang mahal na ina naman ang siyang patuloy na nagpapaalala ng pagmamahal ng Panginoon. Kahit napakaraming deboto, Emil, no, na naig yung pagiging sagrado ng pagdungaw ng imahe ng mahal na Birheng Maria sa imahe ng kanyang anak na Poong Jesus Nazareno. Pinatunog yung kampana, lumuhod yung mga tao, nagdasal ng Ama namin, binasa yung mabuting balita o yung gospel at may panalangin ng bayan din. At pagkatapos noon ay inawit muli yung Ama namin at Hail Mary, full of grace. Wala ring patid yung pagwagayway ng mga puting panyo. Emil, sa buong traslasyon, kaya mahalaga yung dungaw dahil ito lang yung pagkakataon sa traslasyon na tahimik ang mga deboto. Ito lang ang panahon na ang mga tao ay talagang nagdarasal ng taimtim. Ito lang yung panahon na ang mga tao ay hindi nagtatapon muna ng bimpo sa puon at ito rin yung pagkakataon na ang mga tao ay hindi umaakyat sa andas. Ito rin ang pagkakataon na nakikita ang Poong Nazareno, at least kahit half man lang nung puon ay makikita. And emotionally ay ito yung nakikitang feminine side sa masculine procession o yung tender side sa isang chaotic procession. Kanina hindi rin pinayagan yung mga standarte tsaka yung mga replika. Lahat sila ay pinausog sa gilid. At sa mga sandaling ito naman na Emil ay talagang makikita mo na nag-aalisan na yung mga tao. Kung dati sa mga oras na ito ay talagang dumarating pa lang yung mga tao para dun sa gaganaping dungaw nga ng gabi. Pero ngayon ay talagang nakikita natin na nag-aalisan na yung mga tao at marahil ang ilan sa kanila ay susunod pa dun sa mga ibang lugar na daraanan ng ruta ng traslasyon. At nakikita naman natin na very disciplined din yung mga tao dahil agad naman na nililinis yung mga kalat na naiwan dito sa may Plaza del Carmen. So yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa San Sebastian Church. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Update po tayo sa usad ng Poong Itim na Nazareno. May live report mula sa hindi kalayuan dito po sa Quezon Boulevard. Si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Emil, kalmado na ang sitwasyon ngayon sa corner ng Palangka Street at Villalobos. Ito yung last stretch o pinakahuling liko ng buong traslasyon bago pumasok sa Plaza Miranda at makabalik sa Quiapo Church ang Itim na Nazareno. Ito ay matapos bagyang magkagirian ang hanay naman ng pulisya na nakabarikada sa kantong yon at ang mga deboto na gustong makapasok sana sa simbahan ng Quiapo. Ayon sa isang ground commander na nakausap natin, bahagi daw ito ng crowd control para hindi mapuno ng tao ang Plaza Miranda. Papayagan lamang daw na makapasok ang mga deboto kapag nakapasok na ang andas ng Nazareno sa Plaza Miranda at ilang mga deboto naman ang hindi maitago ang galit at pasigaw na kumausap sa mga pulis kanina. Makailang beses din na may mga nambato ng mga bote ng mineral water pero maximum tolerance ang pinairal ng pulisya matapos abisuhan na huwag nang ibato pabalik ang mga iniitsa ng mga realista at tandaan na lamang daw ang mga mukha ng mga nambato. Kalaunan ay pinaupo na sa kalsada ang hanay ng mga pulis para na rin daw sa madaling o para mas madaling ma-monitor ang galaw ng mga deboto. Samantala, ilan naman sa mga nakausap natin ang nagsabi na nagkagulatan daw ngayong umaga ng dumaan ng unang beses ang andas ng Nazareno dito sa kanto ng Palangka at Quezon Boulevard pasado alas 9 kaninang umaga. Dati raw kasi inaabot ng alas 5 ng hapon bago magawi dito ang andas. Para sa ibang deboto, magandang balita daw ito dahil maagang matatapos ang prosesyon
Pero para sa iba naman, nanghihinayang daw sila dahil halos hindi na nila naabutan kaninang umaga ang pagdaan ng itim na Nazareno. Emil? Maraming salamat, Cedric Castillo. Sumagot ang Philippine National Police sa mga reklamo kaugnay sa mga pagbabago sa traslasyon, gaya ng bigong pagsamba sa andas at pananakit sa mga deboto. Nauunawaan daw nila ang pagkadismaya ng ilang mananampalataya na bigong maipakita ang debosyon sa nakagisnang paraan dahil sa maigpit na seguridad. Matagal naman na raw nilang ipinaalam ang mga pagbabago sa seguridad. Apela ng pulisya sa mga deboto, manatiling kalmado, makiisa at huwag buwagin ang kanilang security detail. Nais lang daw ng Philippine National Police na maging matagumpay, ligtas at maayos ang traslasyon na walang anumang ikapeperwisyo ng iba. Kasabay nito ang pagpuri ng pulisya sa pagkontrol at sakripisyo ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office para tiyakin ang seguridad sa traslasyon. Isang lalaki na ang nahulihan ng itak sa ibabaw po ng Quezon Bridge bago pa dumaan sa ilalim ng poong itim na Nazareno. Nakuha ang itak sa bag ni Benito Bangalao Jr. Gate niya, napadaan lang siya sa lugar at papasok sa opisina ng National Bureau of Investigation para tumulong sa isang kusinero roon. Nakasuot ng itim na jacket na may tatak ng NBI si Bangalao. Dinala pa rin siya sa presinto. Posibleng maharap siya sa reklamong illegal possession of deadly weapons. Bago ang napaagang traslasyon, nagdaos muna ng misa sa Quirino Grandstand sa pangunguna ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Narito ang report ni Bon Aquino. Hindi man halos makagalaw at makalakad ng maayos matapos ma-stroke 7 taon na ang nakakaraan. Masidhing pananampalataya sa poong Nazareno raw ang pinangahawakan ni Ruby Aguilar, kaya't kinaya niya pa rin makarating sa Quirino Grandstand para sa traslasyon. Kung tutuusin, mas mabuti na raw ang lagay niya ngayon kumpara noon. Ito'y dahil sa patuloy niyang pagdarasal sa poon. Pag napupunta po ako sa kanya, lumuluwag yung mga hininga ko. Yung sa puso ko, maano naman po, okay naman. Pag hindi po ako talagang tumitigil sa kanya, mamanata. Hanggat gusto ko po, kakayanin ko po. Kasi sa kanya lang din ako mahawak, kalakasan. Tila isang malaking krus naman ang pasa ni Lola Violeta sa Jasa nang magkasakit sa bato at prostate cancer ang kanyang asawang si Lolo Dominador. Pero walang-wala man sa buhay, nairaraos daw nilang pagpapagamot kay Lolo pati na ang pangkain sa araw-araw kahit nangangalakal lang. Ito'y dahil sa biyaya ng poon. Hindi man sila deboto, nagpunta pa rin sila dito sa Quirino Grandstand sa pananampalatayang sa poong Jesus Nazareno magmumula ang kagalingan sa karamdaman na hinihiling nila. Diyos na lang ang bahala. Sa Diyos pa rin, Nazareno pa rin ang namin, sa palataya pa talaga kami sa Diyos, sa Kanya kahit anong mangyari. Hindi kami bibitaw sa Kanya. Kagalingan sa sakit para sa asawang na-stroke din ang hiling ng debotong si Dang na mag-isa lang daw sasama sa traslasyon. Kaya pa po nakatawan? Opo, kaya ko. Ano po yung pinangahawakan nyo na lakas? Ano lang, pananalig dasal, dasal ng dasal. Bawat araw, pag may time ako, siyempre sabi nga, may time tayo sa pagkain, may time tayo sa pagtulog, may time tayo sa pagpapamanicure, pedicure, may time din tayo sa pagdarasal. Ang ebanghelyo naman para sa araw na ito ay patungkol sa pangangaral ni Jesus kay Nicodemus. Sinabi ni Jesus na naparito siya sa mundo hindi upang hatulan ito, ngunit para ito'y iligtas. Debosyon, kaloob at misyon. Ito naman ang mga salitang binigyang diin ni Manila Archbishop Cardinal Luis Antonio Tagle sa kanyang homily sa banal na misa na idinaos ating gabi dito sa Quirino Grandstand. Dito hinikayat niya ang mga deboto na magdebosyong tulad ni Jesus at ialay ang kaloob o talento sa misyon na maglingkod sa Diyos. Kung meron kang kaloob na magaling kang magsalita, gamitin mo yan, huwag sa pambobola. Huwag sa manipulasyon ng katotohanan. Huwag para manlinlang ng mga nililigawan mo pagkatapos ay iiwanan mo pala. Huwag mong gamitin yan sa ganyang paraan. Gamitin mo ang kaloob mo na mahusay kang magsalita. Ipahayag mo ang katotohanan. Ipahayag mo ang salita ng Diyos.
katulad ni Jesus, hanapin mo ang kaloob na natanggap mo. Ang kaloob na yan, palalimin mo sa pag-ibig at sa pamamagitan niyan, magtagumpay nawa ang Diyos sa iyong paglilingkod. Sa kanyang homily rin, hiniling ni Cardinal Tagle ang saglit na katahimikan para ipanalangin ang kapayapaan sa Middle East at kaligtasan ng mga tao at ng ating mga kababayan. Von Aquino, GMA News. Mga kapuso, sa mga sandaling ito, nagkaroon po ng mga pagbabago sa harapan ng simbahan. Kung inyo pong makikita ang live video feed namin, hinati na po yung ground at pinatabi na ng mga kagawad ng Philippine National Police yung mga deboto na nagsisimba sa harapan ng simbahan. At kung nyo makikita sa mga oras na ito, pumapasok na po ang mga sakristan ng simbahan ng Quiapo Church. Ang ibig po sabihin, ayon sa ating mga nakausap, ay ilang minuto o ilang oras na lamang ang bibilangin ay pabalik na po ang imahen ng mahal na pong itim na Nazareno dito po sa simbahan ng Quiapo. Yan po ang mga palatandaan na ilang saglit na lamang ang hihintayin ng mga deboto ng mga mananampalataya at babalik na po ang imahen ng mahal na poon sa simbahan po dito nga ho sa Quiapo. Sa mga sandali ito, mga kapuso, kapanayamin natin ang isa po sa deboto. 51 years na siyang namamanata dito po sa Quiapo Church sa pista ng mahal na pong itim na Nazareno, si Ginoong Ruben Barroso. Mang Ruben, magandang hapon. Welcome sa QRT. Unang-una sir, papa-explain ko lamang ho sa inyo. Bigla nagkaroon ng pagbabago. Ang feed, ang information namin natatanggap, malapit na ho ang mahal na pong itim na Sir. Kayo na ho ang magpaliwanag sa ating mga taga-subaybay. Ano po ang development na ito? Kaya po nagkaroon ng pagbabago ang mga tao rito sa harapan ng simbahan ng Quiapo. Kasi po nakatutok na po ang mahal na Nazareno sa kanto ng Echage sa harapan mismo ng simbahan ng Quiapo. So nangangahulugan po, sandali na lamang ipapasok na, tama po ba? Opo, malapit na po. Okay, so magpapakwento naman ho ako sa iyo. Sa inyong karanasan sa taong 2020, translasyon, ano po ang nakita ninyong pagkakaiba nitong mga nakalipas? Eto pong mga nakaraan at saka kasalukuyan, ang pagkakaiba po, malaki pong bagay yung bilis na nangyari sa Nazareno. Kasi hindi po masyadong naging magulo. Nawala ho yung mga vendor, nawala ho yung mga kulit ng mga mamamasan, at medyo nagkaroon ng magandang disiplina sa pamamagitan ng mga PNP. Okay. Kaya maganda ho itong taon na ito ngayon sa pangyayari sa Nazareno. Sana po laging ganito. Okay. Mang Ruben, tatanungin ko lamang dahil yung ilan sa mga debotong ating nakausap ay dismayado dahil hindi ho sila nakasampa dahil nga po dito sa human barricade na inilatag ng Philippine National Police. Ano po naman ang reaksyon nyo rito, sir? Kaya lang po sila nagagalit kasi po nagkaroon nga ng pagbabago eh. Pero kung hindi ho nagkaroon ng pagbabago, hindi mangyayari to. Kaya sinubukan lang hong pagandahin ang sitwasyon ng mahal na Nazareno. Kaya may mga nagalit at meron din namang natuwa kasi nga bumilis ang takbo ng mahal na Nazareno. Mang Ruben, 51 taon na kayong namamanata. Ano po bang, pwede ho ba namin malaman, ano yung kadalasan na ipinapanalangin nyo sa mahal na poon? Ano po yung nilalaman ng inyong puso't isipan sa kada kayo ay sasalang at sasabak dito po sa translasyon, sir? Ang pinapakiusap ko lang po palagi sa mahal na poong Nazareno, wag lang po kami magkaroon ng mga mabigat na problema sa aming pamilya katulad ng mga malalalang sakit, mabibigat na problema. Awa naman ng Diyos, wala pong nangyaring ganyan sa buhay ko. Awa ng Diyos, nakakaraos kami at hindi kami nagkaroon ng mga malalalang karamdaman sa pamilya ko. Karuben, sa loob po ng ilang taong pagsama ninyo sa translasyon, ano po yung mga hindi ninyo makalilimutang mga pagkakataon mula ho na magsimula kayong mamanata, sir? Ang hindi ko po makakalimutan pagkakataon, yung first time ko pong isinalang ko yung isa kong anak na pangatlo, si Rafi Barroso. Ilinabas po ang senyor sa luneta ng alas 7 ng umaga. Naipasok po ng alas 6 ng umaga rin. Bali, 23 oras na naglalakbay ang senyor na hindi kami bumitaw.
hanggat hindi na ipapasok ang mahal na poong Nazareno. Bilang Romano Katoliko, gaano po kahalaga sa inyong pananampalataya ang sumalang at lumahok dito po sa traslasyon, sir? Napakahalaga ho po nito sa buhay ko dahil lahat po ng kahilingan ko natupad ko. At hindi niya ako pinapabayaan hanggang sa ngayon. Sa edad kong 63, fit to work pa rin ako at malakas pa rin ang pangangatawan at hindi nagkakaroon ng mga mabibigat na problema. Nasosolve ko rin sa sandaling panahon. Karuben, baka gusto niyo samantalahin ng pagkakataon para po manawagan, magpadala ng mensahe sa mga nakababatang namamanata, lalo na ho yung mga teenager. Ano ho? Ano pong masasabi niyo na kayo'y senior, kayo'y veterano na dyan? Ang masasabi ko lang po sana sa lahat ng mamamasa ng Quiapo, lagi po sana nating isipin na tayo ay namamanata. Hindi lang sa pansarili, sa pangkalahatan to. At pangalawa po, sana magkaroon tayo ng disiplina tuwing darating ang panata natin sa mahal na senyor na Nazareno. Yun po ang importante para maging maganda ang daloy ng ang prosesyon ng mahal na senyor na Nazareno. Mga kapuso, si Ginoong Ruben Barroso, siya po'y namamanata na sa loob ng 51 taon, sir. Maraming salamat. Happy Fiesta. Magandang hapon po, kapatid. Salamat po. I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Magiging maayos ang panahon sa halos buong bansa bukas. Sa rainfall forecast sa Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa ilang panig ng Cagayan Valley Region, Quezon, Mindoro, Palawan, Visayas at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila bukas. Ayon sa Pag-asa, umiiral sa ngayon ang hanging amihan sa Northern at Central Luzon habang easterly sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Magiging maalon ng mga dagat na sakop ng Batanes at mga isla ng Babuyan. Pinapayuhang huwag munang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Kabi-kabila rin ang traslasyon ng Itim na Nazareno sa iba't ibang lalawigan. Sa Cagayan de Oro City, nasa 2,000 deboto ang nakiisa sa traslasyon. Tumagal ito ng halos 3 oras. 2 ang nahilo pero naging mapayapa naman ang traslasyon. Ang ipinuprosesyon sa Cagayan de Oro ay replika ng imahen na opisyal na ipinagkaloob mismo ng Quiapo Church sa Tagum, Davao del Norte. Inabot ng 2 oras ang traslasyon ng kanilang replika ng Itim na Nazareno. Mula sa sentro ng Luzon, hinatid ito sa Sagrado Corazon de Jesus Nazareno Parish kung saan nakabase ang poon sa Iligan City. Nasa 400 deboto naman ang sumali sa translasyon. Sa Tacurong, Sultan Kudarat, nagdiwang din ang kaparehong pista ang Nuestra Señora de Candelaria Parish Church, bagamat hindi ito nakapangalan sa Itim na Nazareno. Meron ding tradisyonal na pahalikat at pagpupunas ng panyo sa Buwak Marinduque. Nakayapak ang halos lahat ng debotong nakaisa sa traslasyon bilang panata. Hindi naman hadlang sa mga deboto ang pag-akyat sa Mount Calvary sa Garcia Hernandez, Bohol para makiisa sa pista ng Itim na Nazareno. Bukod sa malaking imahen, meron din silang maliit na imaheng inilagay sa ulo at balikat ng mga may sakit para sa kanilang paggaling. Gaya noong nakaraang taon, isang marriage proposal na naman po ang nangyari sa traslasyon. Kapwa deboto ng Itim na Nazareno sina Kim Noel Yamat at Mary Joy Flores. Kaya't si Yamat, pinlano na sa mismong traslasyon ngayong taon gawin ang proposal. Hindi naman siya binigo ni Flores na matamis na oo ang naging sagot. Ang mga nakasaksi sa proposal, labis din ang tuwa para po sa dalawa. Mga kapuso, live situation po dito sa harapan ng Quiapo Church. Kung inyo pong makikita, nakabarikada na ho ang mga kagawad ng Philippine National Police. Sa kaliwa at sa kanan, labas po ng simbahan. Sa kahabaan po nitong kalye ng Villalobos, malapit po sa kanto ng Etiague. Ayon po, mga kapuso, sa ating mga nakausap na mga mananampalataya, ito po ay palatandaan lamang na malapit na ang andas ng mahal na poong Itim na Nazareno. So hindi na raw po magtatagal ay makababalik na sa kanyang tahanan
ang imahen ng mahal na senyor. Pero hanggang sa mga oras na ito, hindi po mahulugang karayom yung kaliwat kanang gilid ng simbahan po ng Quiapo. Nakabantay po ang Philippine National Police. Yun naman po mga deboto, hindi nakapapasok sa mga oras na ito sa loob ng simbahan. Parang nagpatupad po sila ng tinatawag na lockdown. Nasa labas po sila nitong Quezon Boulevard at totally hindi po nadadaanan ng anumang klase ng bihikulo ang kalsada na yan hanggang sa mga oras na ito. Mga kapuso, manatiling updated sa mga balita araw-araw. Mag-subscribe sa Facebook, Twitter at YouTube pages ng GMA News. At yan ang mabibilis na mga balita at impormasyon sa mga oras na ito. Live mula rito sa Quiapo, Maynila. Kasama po si Bernadette Reyes mula sa GMA News Center. Ako po si Emil Sumangil. Ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan.